Alright, magandang umaga po sa atin lahat. And I think you just have to be used to it as Pastor Jake is leaving us physically lang, pero by heart he's still with us. So makikita nyo, most likely end of this year, palagi lang kami ni Brother Albert dito at mananawa na kayo. So I think this is not since it's our first Sunday natin after being installed, pinapakita na sa atin ni Lord kung ano magiging setup natin. And tanggalin nyo lang si Elijah. Ayan na yan. Kasi si Elisha halos hindi naman mabibilang kasi hindi nakikita Pero ikaw kitang-kita ka kasi. Amen. So I believe who is here this morning is kind of the core ng simbahan na to. Wala tayong bisita. And maybe God is teaching us something. It's our first Sunday after being installed. So alam niyo yung first talaga is importante. In fact, ng pag-aaralan ngayon is Joshua chapter 7. After the first conquer of Joshua, yung Jericho, you're not going to read it. Upo lang kayo. I'll just read it sa harapan nyo. In fact, hindi ko na siya babasahin lahat kasi I know all of us already knows the background or the story about Achan, Joshua chapter 7. Although we are going to go verse by verse, so hindi ko na siya babasahin kasi anyway, babasahin rin natin siya eventually while studying the whole chapter. So that's why I didn't surrender my phone, because sa notes ko sa phone nandito po yung preaching ko. Now, I don't have a slides because this is not my preaching schedule. I'm just trying to cover Pastor Jake's preaching kasi nandun siya ngayon. Alam niyo, narinig niyo naman sa kanya kanina, hindi talaga niya planong pumunta doon. But naalala niya, marami akong utang. So, sabi niya, ikaw muna sa morning. So, it was not my schedule. That's why I don't have a slides. But the passage is buong chapter, so medyo mahaba siya. So I have 7 thematic truth, okay, magalala kasi mabilis lang itong maintindihan, Mabilis lang itong maintindihan. So I want you to write down the thematic truth if you have a chance, or put it in your notes. So wala man kayong mga cellphone, hindi niyo malalagay sa notes, isulat niyo na lang. Amen. And now the title of the sermon is When Hidden Sin Hinders God's Blessing. Okay? Minsan mga kapatid, or maybe most of the time, if not always, yung kasalanan po yung naghihinder sa ating mga blessings. Amen? Yung kasalanan ang naghihinder sa ating mga blessing. The title itself, meron na kayong maiintindihan agad dyan, And that sums up everything sa pag-aaralan natin sa book of Joshua, chapter 7. Now, we all know that in the book of Joshua, si Joshua ay inutusang i-conquer yung Jericho prior to this chapter. Now, Jericho was the first city na kinonquer ni Joshua, the Lord through Joshua. And as a first fruit, anong sabi ng Panginoon? Lahat niyan sa akin. Lahat ng spoil dyan sa akin. And after that, there are 31 cities, 31 kings pala, na kanyang kinangker pa, and wala nang hiningi ang Diyos doon na kagaya ng hiningi niya sa Jericho na sa kanya lahat. So it's a kind of first fruit, di ba? Pag binigay mo na yung first, hindi mo na ibibigay yung the rest. Kasi gusto lang ng Lord yung una. I-enjoy mo na yung the rest. May problema. Kasi after that, parang isang inom ko lang itong binigay sa akin.
So, yung nung kinangger nila yung Jericho, no, tuwang-tuwa sila, di ba? Kaso may problema, ano? May mga tao talagang bida-bida. Tong si Achan, ano, si Achan ay nagtago siya ng mga pinag-uutos ng Panginoon na huwag galawin. Alam niyo mga kapatid, si Achan is parang siguro may pagka-Pilipino to, ano? Si Achan kasi 'di ba ang ating joke lang yun, ba sabihin niyo Pilipino talaga si itong mentality ano na ayaw natin ano nanihinayang tayo sa mga bagay-bagay lalo na pag maganda pa. 'Di ba? Meron tayong ganung mentality lalo na itong si Achan kasi yung mga garment tinago niya. Siyempre, ang gaganda pa nito, but sabi ni Lord sunugin lahat ng accursed thing eh. Lahat ng mga ano yung mga sinumpa. Nangyari to sa akin nung bago akong Kristiyano, ano, ang dami kong tinapon ng mga gamit. Yan. Ihi naman ako nito, ano. So, itong si Achan, ano, na typically, ganun talaga ang mentality ng mga tao. Pag may nakikitang bagay na, ano, nanghihinayang tayo, lalo pag maganda pa. Di ba? So, nakita niya, although may mga alahas di siyang kinuha kasi may silver daw at saka gold eh. Meron siya mga tinagong kayamanan eh. Ngayon, sabi kasi ng Lord that before pa sa chapter 7, sa chapter 6 pa lang, it's in verse 21 I think, na sabi dito, and they utterly destroy all that was in the city, both man and woman, young, old, and ox, sheep, and ass, with the edge of the sword. But Joshua had said unto the two men had spied on the country, go into the harlot's house. So, hindi ito, yung sa harlot house to. Pero, somewhere here, sinabi kasi ng Diyos na mag-ingat dun sa mga accursed things ano, na wag itong pakialaman at sunugin to. Sabi ko nga sa inyo, naging Kristiyano ako, dami kong sinunog. May mga damit ako na may mga bungo-bungo. Ay, paborito ko kasi yun, yung mga pen shop kong damit nung college ako. Sa pen shop kasi, ang daming mga ganun eh, mga bungo-bungo. Hindi ako rockista, pero may mga bone kasi yan, mga usong design before eh. May mga bungo-bungo eh, yung mga pa-emo, mga ganun, di ba? Tapos mag-selfie ka nang nakaganon. Di ba? So, yun, yung marami akong ganun na sinunog. Nakakalungkot kasi yung iba kong mga damit doon, parang investment ko yun kasi nagdo-drawing ako. Pumapasok kami sa mga college na malalapit na college, nagdo-drawing ako. So, binabayad sa amin pag-drawing, pinabili ko ng mga damit. Pen shop na pants, maki-pen shop ako eh, pen shop na pants, pen shop na damit, pen shop na mga hoodie. Pati yung mga hoodie ko, di ko napansin nga. Nung Kristiyano ko lang napansin na mga shape pala ng bungo yun eh. Maganda lang siya tingnan, pero nung tinitingnan ko, parang abstract pala siya ng mga bungo eh. Tinapon ko rin. So, kasi, ano siya eh, I considered it, ako based on sa pananampalataya ko that time, I considered it na mga accursed things din, di ba? Kasi, ano eh, hindi siya pleasing sa mata ng Diyos. It attracts evil spirit, it attracts spirit of death. Kumbaga, that time yung ang nasa isip ko. So, marami akong damit na tinapon. Even yung mga jersey ko, sabi ko, itong mga jersey ko, it leads me na mapalayo sa Diyos. Tinapon ko rin lahat ng mga jersey ko from midget division ko hanggang sa senior division ko ng mga jerseys tinapon ko. And then yung iba, tinatry kong i-salvage kasi nga may mentality tayo ng sasayangan tayo. Tinatry kong pinturahan. Pero ang tigas-tigas ng pintura, hindi ko rin nagustuhan. Parang, ano ba ito? Ba't ang tigas ng damit ko? So, hindi rin siya bagay. Tinapon ko rin eventually. So, ang pinapoint out ko dito kasi meron tayong mga mentality na minsan nanghihinayang tayo. Even sinabi na ng Diyos na itapon, nanghihinayang tayo as if di kaya ng Diyos mag-provide ng mas better. Diba? Parang trabaho lang din. Nasa introduction pa na tayo, 7 points ako. So, sorry na agad. Mag-alas 12 na pala. Ano ba yan? So,
Ang sinasabi ko dito is, yun nga, yung mentality natin na minsan nangihinayang tayong magtapon. Minsan, gusto ng Lord itapon kasi gusto niyang palitan ng bago. Di ba? Hindi mapalitan-palitan ng Lord ng bago kasi ayaw natin magtapon. Ayaw nating palitan. So, itong si Achan, nakita niya, "Ay, mga gold. Yung gold nakaw talaga yon. Pero yung mga garment, nangihinayang siya doon. Nasunugin. So, nakita niya, oy, mayroong ditong mga Lacoste siguro, mga Gucci, Dolce & Gabbana, nakakita siya ng mga branded, So, tinabi niya. Ngayon, now, before ako mag-proceed sa point number 1. Now, Joshua chapter 7, this is actually the turning point. The turning point in the narrative of Israel's conquers of Canaan. Ito yung turning point nila, shifting from victory to unexpected defeat after the triumph nila sa Jericho. So nag-assume sila na magko-continue yung kanilang success, but their confidence take it shaken when they are rooted at AI. So, itong AI kasi, dati pa kasi nag-exist yan. Nakala nyo yung AI, ngayon lang. Dati pa yung may AI. Okay? Dati pa tayong may AI. Now, itong dito tayo sa point number 1 natin. Kasi I have 7 points here. And nakakalungkot lang kasi yung binigyan ka na ng malinaw na instruction ng Panginoon, pero pinipilit mo pa rin sa sarili mong understanding na ipilit mo pa rin ang mga bagay-bagay na mangyari sa buhay mo dahil lamang sa pagiging ignorante natin. So, makikita natin mamaya yung consequence ng ginawa ni Achan at kung sino yung mga naapektuhan doon sa mga ginawa natin. Tsaka mga kapatid, napaka-importante talaga sa bawat desisyon natin gagawin sa ating buhay. Isipin nyo talaga kung ano magiging consequence. Kasi minsan most of the time sa simula lang maganda o masaya, pero pagsisisihan mo rin sa huli. Amen. Point number 1. Sa verse 1, basahin ko muna. But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing, for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took off the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. So point number 1, even if sin is hidden, God will reveal it openly. Kahit pa iyan mga kapatid, patago mong gawin, i-reveal yan ng Panginoon open sa harap ng lahat. At yun ang masaklap, Kasi yung mga patago natin, yan ang usually nagiging reason may mga churchmate tayo na hindi na nagpapakita. Kasi pag na-reveal yan sa harapan, nakakahiya yan. Yung dating kapatid natin na nandyan nakatira sa likod, di ba? Patago niyang ginagawa. So openly na-reveal, nasan siya ngayon? Wala na. Kasi nakakahiya. Kasi sa harapan na-reveal. Kung sana naagapan agad, simula pa lang, inamin niya na natitempt siya sa ganito, naagapan sana, di ba? Di ba? So, kasi ang sabi sa Numbers? Anong sabi sa book of Numbers, chapter 32, verse 23? But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Alam nyo yung kasalanan nyo, mahahanapin kayo niyan. Ibubulgar at ibubulgar kayo niyan.
Kala nyo walang nakakakita sa kasalanan nyo? Ibubulgar kayo niyan. Kung may mga naiisipan tayong mga patagong kasalanan na gawin, baka meron sa inyo dito patago, nagsisigarilyo pala pag sa CR, lalabas niyo yung vape. Di ba? Di ko alam paano mag-vape eh. Paano ba mag-vape? Rugby pala yun, rugby. Rugby pala yung naiisip ko. Kasi nung pag-uwi namin ngayon, marami akong nakikitang nagra-rugby dun sa Tacloban, ano? Gumaganon-ganon sila ng plastic. Tapos nakikita ko na tumitigas na yung parang nasa loob ng plastic. Rugby pala yun. Nawala na yung mga rugby boy na yun eh. Nung panahon ni Duterte, ngayon pag-ikot ko sa Tacloban, may mga na naman mga bata. Mga kagaya ni Elisha at Andrew. Kasing laki lang ni Andrew pero hindi kasing bata ni Andrew. Kasing edad ni Elisha, nagra-rugby na. Mga wala pang damit yun ha. Nasa downtown. So kung ang point ko dito mga kapatid, kung mayroon kayong mga tinatagong kasalanan, nagsisigarilyo pala kayo sa CR, di namin alam, no? Tapos mayroon pala kayong mga secret relationship. Di ba? Sabi kanina ni Pastor, unbeliever pa. Unbeliever pa. Naku mga kapatid, yung consequence niyan, sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo maibabalik. Tatawa-tawa lang kayo kasi siyempre, ang gwapo niya, ang pogi niya. Pero si Siskon, pwede na yan, ibigay natin sa Yung blue eyes kasi na baptist, di ba? Blue eyes na baptist. Or Christian. Di ba? Nakakalungkot kung mayroon kayong mga patagong ginagawa. No? Kids, Josiah, your feet down. Baba yung feet. Okay, so Wag niyo nang tangkain mga kapatid. Wag niyo nang tangkain. Kasi sinasabi ko nga palagi sa inyo, yung mga bagay na inaasam natin sa buhay, darating din yan. Yung pag-aasawa, eventually darating din sa buhay niyo yan. Wag niyo madaliin. Kahit hindi niyo patago, no? Wag niyo nang ipatago kasi darating ang panahon may magpipray na sa inyo, kayo pa yung ayaw mag-reveal. Oo, di ba min? So, wag niyo na, hindi niyo kailangan itago. Darating ang panahon, may mga taong lalapit kay Pastor, pinagpipray ko si Sis Maricon. Uy! Di ba? So, siyempre, ibibigay na natin agad yan. You'll see yung mga patago na yan, hahanapin kayo niyan. Yung kasalanan na yan, babalik at babalik yan mga kapatid. Sabi sa Luke sa Luke chapter 12 verse 2, for there is nothing covered that shall not be revealed, neither hid that shall not be known. So, sekreto pa more. Lalabas din yan. That's for verse 1. Now, jump tayo sa point number 2. Sa point number 2, it covers verse 2 to verse 5. Sabi dito sa verse 2, and Joshua sent me from Jericho to Ai. Sent men, sorry. So, after ng victory nila sa Jericho, siyempre tuwang-tuwa sila. Dito palagi ganito yung mga natin minsan ganito tayo kahit sa sports, sa basketball, ganito kami. Pag na-defeat namin yung malakas na team, sabihin namin, yung next game mahina 'yon. Hindi na tayo maglalaro. Palaruin na lang natin yung mga bench players, 'di ba? Parang ganoon. Ngayon, ang problema, nagdepende na sila sa sa sarili nilang kalakasan. Hindi na sila nakadepende sa Diyos. At ganoon tayo. Minsan, pag marami na tayong alam sa Biblia, hindi na tayo nag-aatanong sa Diyos. Nagdidepende na lang tayo sa kaalaman natin, sa judgment natin, di ba? Hindi na tayo nagpipray. Ang sabi kasi ni Joshua sent men from Jericho. Wala man lang, di ba dati, kailangan nilang nag-i-inquire pa sa prophet, tapos di ba pa,
nag-aalay pa sila, nag-offering pa sila sa Diyos. Dito wala. Nung nalaman nilang maliit lang yung city ng Ai, Joshua sent from Jericho to Ai, which is beside Beth-heaven, on the east side of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. And sabi nila, and they returned, and Joshua said unto them, Let not all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up. Mga 2,000 lang, marami na rin sila that time, ano? Kasi mag-send ka ng 2,000 katao, 3,000 katao. Ibig sabihin, ang dami nila na before. And make not all people to labor thither, for they were but few. So there went up thither, and of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. And the men of Ai smote of them about 36 men. 36 men? 3,000? Oo. 3,000 yung sinend nila, and then 36 men for they chased them from before the gate even unto Shebarim. So hinabol pa sila, mga kapatid, ng 36 katao, and smote them in the going down, wherefore the hearts of the people melted and became as water. Kita nyo yun? 3,000 ang sinend nila. They ended up, hinahabol sila ng 36 katao pabalik. Kasi hindi kalooban ng Diyos. Now, andito na naman tayo sa it's not about quantity. Nandito na naman tayo na hindi hindi quantity ang labanan, kundi yung quality ng puso na naglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi pwede tayong napakarami dito eh. Imagine mga dami natin dito, pero puro naman pasaway sa Diyos. Mahirap yun. Mas mahirapan tayo. Imagine mo kung meron tayo ditong nasa mga 40-50 tayo. Pero mga pasaway naman, pasaway in a sense na may mga secret relationship pa lang nangyayari. Mayroon pala dito nag-a-addict, nagpupunta ng bar every weekend, wala sa practice kasi nandun sa club, nagka-club, no? Sa Karama. Club 51 ba yan? Yung nasa... Basta may club kasi dyan sa Karama, kasi nakatira ako dati dyan eh. May mga club yan, nandun pala sa Asiana, may club din dun sa Asiana. So, yung mga ladies natin, ang dami natin ng ladies, kunwari, mayroon tayong ladies na mga 20 na dito, bachelors. Pero yung 5, pasaway pala, di ba? Yung mga, ang hirap nun, di ba? Magulo ang church nun, palagi magpapatawag si pastor ng meeting na may stress si pastor. Baka bumalik yung sakit ni pastor pag magkaganon. 'Di ba? So, pahinga ako ng tissue, may tissue ba? Tumutulo sipon ko. So, yung yung problema, ito sila hindi na nagtanong sa Diyos kasi kampante na sila. Tinalo ba naman nila yung Jericho na ang nakalimutan nila, kaya lang naman nila natalo yung Jericho, di ba? Kasi tinulungan sila ng anghel. Alam niyo yun? Hindi naman talaga sila yung tumalo sa Jericho eh. Nagturotot nga lang sila eh. Pinaikot-ikot sila ng Lord doon, tapos nagturotot sila, tapos ang yayabang na nila. Sabi, konti lang yung AI. Di ba? So, wag tayong yayabang. Especially dito sa church, if you will apply that in the church. Pag meron tayong mga position sa church, wag tayong yumabang. Wag nating isipin na mas ako dito kasi ako dito eh. Ako yung namumuno. Walang ganun. Kasi lahat ng confidence natin palagi nasa Diyos. Pagdating sa soul winning, huwag kang magdepende na memorize mo lahat ng verses. Humingi ka pa rin ng gabay sa Diyos kasi ang conviction nanggagaling sa Diyos. Kahit gaano kagaling mo pa mag-explain, napakadaming matalino sa mundo.
Pag hindi yan bigyan ng conviction ng Lord, hindi talaga bibigyan yan. Kasi ang kapangyarihan nanggagaling sa sa Diyos. Sa banal na spirito yung conviction. Kahit tama yung gospel mo, that gospel could have no power at all. Pag hindi iyan nanggagaling sa Diyos, yung confidence mo, yung kung walang prayer yan na nanggagaling sa Diyos. Kahit sino pa yung kino-convince mo. 'Di ba? Kaya nga minsan ang nakakapag-save ang nagagamit pa ng Lord, 'di ba? Yung mga foolish mga foolish things in this world, yung mga hindi pagkatalinuhan, sila pa yung mga nasa mga pamumuno, 'di ba? Ang problema, binabash naman natin kasi hindi naman ganun katalinuhan pero namumuno, 'di ba? Problema naman kasi yung sobrang matatalino, kung saan-saan napupunta. Nababara yung ilong ko Hindi ako makahinga. Alright, so point number 2. Past victories can lead to present defeat when God's people rely on self-confidence instead of continual dependence on Him. Sige, sulat mo, Aldrich. Okay? Ulitin ko. Past victories can lead to present defeat when God's people rely on self-confidence instead of continual, patuloy dapat dependence on Him. So nagsimula tayo, nakadepende tayo sa Diyos, nagpatuloy itong church, nag 10 years, nag 20 years, dapat continual yung dependence natin sa Kanya. Amen. Hindi dahil kasi matagal na ako dito, kaya kong kausapin kahit sinong nandyan, kaya kong magsalita. You can be a good speaker in front here, but without power. I'll repeat it again. Past victories can lead to present defeat when God's people rely on self-confidence instead of continual dependence, instead of continual dependence on Him. Mga kapatid, ganun din sa trabaho. Ako, kahit na-promote ako, grabe pa rin ng prayer. In fact, mas maging mas malapit tayo sa Diyos kasi pahirap yung ginagampanan natin . Di ba tayo, church na tayo ngayon, mas mahirap na itong mas responsibilidad kasi church na tayo. Yung sisi sa atin dapat mas hindi na sisisihin ng Lord si Pastor Ben. That's right. Kasi dati, pwedeng sasabihin ng Lord, yung namumuno dito sa finances si Benigno ang paparusahan ko. Ngayon hindi na. Nakadirekta na dito sa atin. From finances, doctrines na pinagsasabi natin dito, lahat yan na sa atin. Nasa mga ulo na natin. That's right. Kung maraming taong maligaw dahil sa atin, pananagutan natin sa Diyos yun. Tama. Diba? Akala natin joke lang na, hype na tayo kasi this is church, come on. We've been waiting for this, we deserve this. So lumaki na yung mga ulo natin, kagaya ng Jericho. Kasi nakonquer na natin yung 9 years na pagiging mission natin. Ngayon church na tayo, lumaki na yung ulo natin. And then, anong nangyari? Naging complacent na tayo. Tapos yung dependence natin, wala na sa Diyos. Hindi na tayo naghihingi sa Lord ng leading sa mga ginagawa natin. Kasi feeling natin, within that span of 9 years, natutunan na natin lahat at kaya na natin harapin lahat ng pagsubok sa simbahan. Ako, pasalamat ko lang kasi sinala niya tayo before tayo naging church. Amen. And I have confidence na walang masyadong pasaway dito na natira. Walang masyadong pasaway dito. Amen. Amen. Basta hindi lang uling maglasing-lasing si Brother Raymart, wala nang magpapasaway dito. Nakakalungkot lang, bigla nating nabalitaan si Brother. Alam mo nangyayari sa church? Bakit? Nagwala si Brother Raymart kasi lasing. Naku, pag mabalitaan natin na gano'n. Pero hindi . Pinili ng Lord lahat ng natira . Amen. Ngayon, kasi itong mga natira, dapat handa ito sa mga paparating ngayon. Amen.
Kasi sinasabi ko sa inyo, may mga paparating. May mga paparating at tayong mga iniwanan ng Diyos na sinimulan dito, dapat ready tayo. Mag-disciple. Hindi ka man magaling mag-disciple, maipakita mo yung maayos na testimony. Maayos na church. Maganda yan. Sinimulan natin na maayos na pananambahan. Walang cellphone. Okay? Maayos yan. So, point number 3. By the way, before ako mag-point number 3, meron akong verse na naalala. 1 Corinthians 10:12. Naalala niyo yung verse na, wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. May more verse natin to sa Buhayra before, di ba? Sila Kampala, liliit pa nun. Payat pa. Hindi Pag nag-acquire kami dati, si Aldrich at saka si Andre nasa harap yan. Para sila mga Twitter. Yung sa mga subwoofer, di ba may Twitter yan? Maliit pero matinis. Sila yung dalawa namin eh. Hindi ko makalimutan tong memory verse namin that time. Kasi syempre mga on fire kami that time, maglingkod, magdamag, mag-aaral, magdamag, kakain kami sa labas, puro salita ng Diyos ang pinag-uusapan. We've been reminded with this verse all the time na sinasabi pa sa amin ni Shabbat Shalom before na wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Palagi namin nire-remind ng bawat sarili namin sa ganon. Take heed lest you fall. Kasi malakas ka ngayon, hindi ka palaging ganyan. So, itong natin, verse na to, kailangan palaging nasa puso natin para hindi tayo yumabang. Number 3, spiritual defeat should drive us to seek God's presence and also to humbly receive His correction. Point number 3, spiritual, sabi kong sakrista na. Spiritual defeat should drive us to seek God's presence. Pagpalay ka palang nagsasalita tapos may sipon ka, nababara pala yung ilong mo. Spiritual defeat should drive us to seek God's presence and also to humbly receive His correction. Joshua 6-9, basahin ko yung 6-9 na part. 12:30, tapos na tayo. 6-9 na part, basahin ko. And Joshua rent his clothes and fell the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide. So parang nagluksa si Joshua. Ano nangyari, Lord? Ba't ganito? 3,000 yung sinend ko. Mangilan-ilan lang yung AI. AI kasi pag AI, ang daming nagagawa, di ba? Akala nyo dati pa yan, AI talaga. Hindi yan unpredictable yan. He and the elders of Israel and put dust upon their heads. Di ba? And Joshua said, alas, kumbaga patay na. O Lord God, wherefore hast thou at all brought these people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorite to destroy us? Would to God we had been content and dwell on the other side of Jordan. O Lord, what shall I say when Israel turneth their backs before their enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us round and cut off our name from the earth. Natakot sila. Kasi mababalitaan to eh. And what will thou do unto thy great name? Sasabihin nila, ay, mahina pala yung na yan, Israel na yan. So mababalitaan ng mga neighboring countries. Di ba? Kasi alam niyo naman ng mga kagaya ng mga ngayon, mga bansa ngayon. Alam nila kung sino ang mahinang bansa. Alam din nila kung anong pinakamalakas na bansa. So, kagaya ngayon, may kinakatakutan na bansa. That time, ganun din, nababalitaan nila kung sino yung malalakas na bansa. So, natakot sila kasi malabalitaan na tinalo lang sila ng pipitsuging syudad. Di ba, Elijah? Yes. Huwag ka matulog, Elijah. So, ang makikita natin dito mga kapatid, ulitin ko, spiritual defeat should drive us to seek God's presence. So, ito yung nangyayari sa atin mga kapatid.
Kaya may mga problemang dumarating sa atin kasi those problems should drive us to draw closer to the Lord. 'Di ba? Wala kang trabaho. Napapatanong ka kay Lord eh. Napapalapit ka sa Diyos eh. Napapahaba yung prayer mo. Dati wala kang prayer time eh. Pag wala kang trabaho, ang haba ng prayer time mo eh. Dami mong request sa Diyos, di ba? Pag naghihirap tayo sa ating mga trabaho, sinasadya yan ng Lord para mas mapalapit tayo sa Kanya. Kaya nga, it should drive us to seek God's presence. Di ba? And also to humbly receive His correction. Pag lumapit tayo sa Lord, dapat ready din tayong tanggapin ang correction. Kaya sabi sa James 4:8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, you double-minded. Psalm 34:18, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart. So yung mga nagbi-breakdown sa Diyos, di ba? Kagaya ng kinikwento sa atin ni Brother Albert, nung nag-breakdown na siya, he gave up everything to the Lord. Saka yun ang turning point. Ganon din dito. Ito yung turning point nila. Ito yung turning point nila para mas maging dependence sa Diyos. Di ba? So that's point number 3. Point number 4. Ang point number 4 will cover verse 10 to 15. God clearly reveals that sin within His people. God clearly revealed that sin within His people disrupts His favor and must be addressed according to His holiness. Again, God clearly reveals the sin within His people. Nire-reveal niya yung kasalanan within His people, disrupts His favor, and must be addressed according to His holiness. Now, maintindihan nyo yan, pagbasahin ko yung verse 10 to verse 15. Kasi ang sabi dito, and the Lord said unto Joshua, get thee up, wherefore liest thou this upon thy face? Ang ginagawa mo dyan, sabi niya, tumayo ka dyan, Joshua. Israel had sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them. For they have even taken off the accursed thing, and have also stolen and dissembled. So, ginawa nyo ng accursed thing at nagnakaw ng mga gold, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Di ba? Nakakahiya yun, ano? May ninakaw ka, tapos suot-suotin mo. Dun sa Pasig uso yun eh. May nakawan ng damit. One time yung brief ko dun, nanakaw eh. Hence yung brand nun eh. Nanaginip ako ng gabi, nakawala yung brief ko. Nawala nga. Ninakaw na ata yun, sinungkit. Uso yung sungkit-sungkit dun eh. Kaya huwag mong ilalabas yung mga branded mong mga kahit brief pa yan, branded ilalabas mo, susungkitin yan eh. Lalo na pag damit. No? Nakakaya yun, no? Suot-suot mo, hindi sa'yo, kahit yung damit, no? Suot-suot mo. Nakakahiya. Pero ito, mas nakakahiya to kasi akala niya wala nakakita, pero kitang-kita ng Diyos. Display mo pa sa bahay mo, hindi pala sa'yo, no? Isaiah chapter 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hid His face from you, that He will not hear. Diba? Tumatago ang Diyos sa atin pag tayo may kasalanan. Barado lahat ng panalangin natin. Lalo na pag mga major sin yan, mga kapatid, pagdating dito na in-instruct ng Panginoon, pag nanakaw, pag di ka nabibigay ng tithes mo, pag nanakaw, do you think may in-expect kang blessing sa Panginoon? Hindi natin ginagol yung blessing, pero kusa kasi yung dumarating pag tayo ay masunurin sa Diyos. At ganun din tayo pag nagnanakaw tayo sa Diyos, hindi tayo nabibigay ng tithes, parang mo na rin hinaharangan yung blessing mo. Kaya nito, sabi ng Panginoon, I will hide my face. Itatago ko mukha ako sa inyo eh. Kasi hindi kayo marunong sumunod, magtatago ako.
Therefore, the children of Israel, verse 12, could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. Neither will I be with you anymore. Hindi na ako papasa inyo. Pero ito nakakatawa mga kapatid. I mean, pag-isip-isipan dapat natin. Bakit si Joshua ang kailangan mag-suffer? Ba't yung leader? Di ba? Mahirap din maging leader, no? Kasi pag isa sa inyo dito, Elijah, may tinatago. Yung leader yung maapektuhan eh. Kasi bakit? Hindi niya na-lead ng tama. Hindi niya naturuan ng tama. Hindi na-convict. Yung mga membro. Leader na naman may kasalanan. Si Pastor Jake na naman may kasalanan. Kasi pag isa sa inyo dito, magnanakaw, sasabihin, ay, taga-CBC MMI yan, Sharjah. Kay Pastor Jake yan. Yung mga magnanakaw pala yung mga membro niyan. Di ba? Piktado lahat. So, God clearly reveals the sin within His people. Nire-reveal yan ng Diyos sa atin. Kagaya nga yung sasabi ko sa inyo, darating ang time, yung tinatago nyo, i-reveal yan. I-reveal ng Diyos kay pastor, at sasabihin ni pastor sa congregation, naging kahiya-hiya ka tuloy. Di ba? So yan ang nangyari. Sa verse 15 nang sabi dyan, and it shall be that he that is taken with the accursed thing shall be burned with fire, he and all that he had. Naku, sinasabi ko sa inyo. Grabe before, susunugin. Kaya nyo bang makita yung Kaya nyo bang makita yung kamag-anak nyo susunugin sa harapan nyo? O yung churchmate nyo susunugin sa harapan nyo? Imaginin mo si Andrew cute-cute tapos susunugin sa harapan natin. Iyak siguro tayong lahat, no? Dahil lamang si Andrew, ninakaw niya yung tinapay. Sabi ng Lord, wag mo nang kakain ng tinapay. Si Andrew nagutom. Kinuha niya yung tinapay. Tapos darating ang time, yung simbahan natin nagka-problema kasi meron palang hindi sumunod. If we will just apply it, di ba? Tapos paparusahan ng Lord. Tapos sabi, sino yung nagnakaw ng tinapay? Si Andrew. Susunugin sa harapan. Ako. Pag sinabing si Elijah ang nagnakaw ng tinapay, wala nang magtataka dun. Di ba? Joke lang. Hantok ka lang kasi, kaya ako ginagamit ng pangalan mo eh. Hantok ka na kasi. So yan, point number 5 na tayo. Concealed sin will ultimately be exposed, and delayed confession will worsen its consequence. Yan. Mas pinapatagal mo, mas nag-worse yung consequence, mga kapatid. Alam nyo, itong si Achan, kung nagsisi agad to, nakuha niya na, tapos nagsisi siya, binalik niya, hindi naman siya mamamatay. Pero kasi, hindi naman siya nagsisi. Nireveal na ng Diyos. Marami nang namatay na tao. Sakala niyang sinabi, meron akong tinago kasi, natempa ko dun sa nakita ko kasi yung damit, ang ganda, tapos yung alahas, 18K kasi. 18 carats, so kinuha ko. Mahal-mahal din kasi ang timbangan ngayon ng isang kilo, kilo tuloy. 1 gramo eh. So, di ba? Concealed sin will ultimately be exposed. Mahi-expose yan. And delayed confession will worsen its consequence. Yan ang sinasaad ng verse 16 to verse 21. So Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribes. Verse 17, and he brought the family of Judah, and he took the family of Zarites, and he brought the family of Zarites man by man, and Zabdi was taken. And he brought his household man by man, and Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, and of the tribe of Judah was taken. And Joshua said unto Achan, my son, give
I pray thee. Tingnan mo, kinumpronta na siya ni Joshua. Hindi siya lumapit kay Joshua para magsisi, ha? Glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him. And tell me now what thou hast done. Hide it not from me. Tinanong na siya. Kaso, huli na ang lahat. Aamin ka na ngayon kasi nahuli ka na. Hindi uso before yung huli pero hindi kulong. Hindi. Huli pero patay. Patay talaga. Sinasabi natin huli pero hindi kulong. Before pag nahuli ka, talagang sunog ka, kapatid. When I saw among this spoil a goodly Babylonian garment. Naku, verse 21. Ang ganda daw kasi ng damit. And 200 shekels of silver. Ayun na. 200 of shekel of silver. Ang laki nun. Nakasako siguro yun. And a wedge of gold of 50 shekel weight. Then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. Tinago niya as if yung Diyos bulag, as if ang Diyos hindi niya kikita. Malamang taong to talaga, kulang talaga siya sa pag-unawa kung sino ang tunay na Diyos. Kasi pag ikaw, normal ka, naiintindihan mo ang katauhan ng Diyos, di mo kayang gawin to eh. Di mo kayang gawin to. Otherwise, baka hindi ka talagang naniniwala sa tunay na Diyos. Mga kapatid, kung kayang-kaya nyong magnakaw nang hindi kayo nakukonvict. I mean, yes, pwede ka magnakaw pero makukonvict kayo. Ito, hindi ito nagnakaw, kapatid, ng isang singsing. Dami nitong ninakaw niya. Proverbs 28:13 nang sabi, He that covereth his sin shall not prosper. Siyang nagka-cover ng kanyang kasalanan, hindi po kayo magtatagumpay. But who confesseth and forsaketh them shall have mercy. Nakita niyan? Kung sana kinonfess niya agad, He will have mercy. Wala eh. Ang problema, huli na ang lahat. Kinumpronta na siya. So wag niyong hintayin, mga kapatid, ha? Ethan, wag niyong hintayin na malaman ni pastor na dancer ka pala sa club, ha? Kung talagang dancer ka sa club, sabihin mo sa amin ngayon pa lang, papatawarin ka na namin. Anyway, kung hindi naman totoo, edi wala namang problema. So, patapos na tayo. 2 points na lang. Verse 22 to 25 na tayo, then isang verse na lang. Verse 22 to verse 25, the truth here is, which is our point number 6, sin carries serious consequences that affect not only the sinner, but also other connected to them. Ito yung masaklap, no? Isa lang nagkasala, pero daming apektado. Sin carries serious consequences that affect not only the sinner, but also others connected to them. So, apektado, mga kapatid, pati yung mga churchmate mo, nadamay na. Damay-damay na, Galit na galit siguro si Brother Raymart nun. Kung isa sa atin dito, for example, si Andre yung nagnakaw ng itlog, tapos lahat tayo paparusahan. At tayo. Galit na galit siguro kami nun. Sabi ng Lord, wala munang kakain ng itlog. Sa next week na, hindi napigilan ni Brother Andre. Kumain siya ng itlog. Damay-damay na tayo. Alam niyo sa mga sundalo ganun. Sa mga sundalo ganun sila. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Kaya dapat walang sikreto dun.
Pag sinabing walang iinom ng alak dun sa kampo, walang iinom ng alak. Pag may nakitang iinom, walang aamin. Lahat kayo push up 50. 50 push up. Agad, lahat. Kaya walang magtatago talaga dun. Kasi damay-damay na lahat. So, mga kapatid, maawa naman kayo. Huwag niyong idamay yung simbahan. Kasi minsan madadamay talaga ang simbahan. Kasi dito, nadamay yung mga Israelites. Basahin ko. So Joshua sent messenger, and they ran to the tent, and behold, it was hid in his tent, and the silver under it. And they took them out of the midst of the tent, and brought them unto Joshua, and unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. Kinuha yung mga spoil ng mga tinago, yung mga ninakaw. Okay? Kaya, iwan ko na lang kung paano nakakatulog itong mga politician na mga nagnanakaw ng salapi. Paano sila nakakatulog? Yung mga, si Romualdez, kahit taga Leyte yan. Hindi ako proud dyan. Sa dami ng pera na yun, Bigyan lang sana tayo tig 1 milyon. Kung mayroon lang sana tayong maayos na subsidy sa Pinas, wala sana maghihirap. Tapos lahat ng mga locals pagkagagawan talaga ng yung mga low income earner, mayroon sana tayong limit na salary. Ang sumasahod ng 20,000 below, bibigyan ng sariling bahay. At tapos yung mga matataas na uri ng trabaho, kagaya ng mga teachers pataas, engineers, dapat sumasahod ng malalaki, at least 100,000 pataas. Lahat sinasabi ko sa inyo, lahat ng OFW uwi na . Basta lahat ng mga nag-graduate ng 5-year course, 100,000 pataas dapat ang sahod. Kasi pag mag-compute ka ngayon, hindi talaga kakasya ang 50K na sahod. Sa mga pagpapaaral, ang araw-araw isang labas nga lang namin, 1,000 plus na agad, 2,000 Kaya ang ginagawa namin doon, nagbabaon kami. Nagbabaon kami ng pasta, nagbabaon kami ng mga niluto na. Kasi kung kada labas namin 2,000, sa 5 araw na paglabas mo, 10,000 na agad yun. So sa isang buwan, 10,000, 5 days na paglabas mo, kung lumabas ka ng 20 days, 40,000 yun. Diba? Wala pang extra rice kami yun. Tipid-tipid na yun. Mapupurga kami sa kaka-Jollibee nun kasi Jollibee na lang ang mura. Ang paborito ko pa naman, Kenny Rogers. Pag kumakain kami sa Kenny Rogers, yung steak pa lang dun, 500. Ako pa lang yun . Diba? So nakikita mo kung gaano kamahal ang mga bilihin sa atin, kung paano itong mga taong nakakatulog ng mga magnanakaw na kagaya ni Achan. Nagnakaw ng mga napakaraming salapi na kung iisipin mo, kung ang average sana ng sahod ng Pilipinas is 100 at saka yung mga taong mga sinasabi nating mga nagtitinda lang sa mga mga schools, yung mga tindera lang, bibigyan ng sariling bahay. Mga pabahay. May pabahay naman doon, kagaya ng mga pabahay ng NHA. Sila yung may sariling bahay sana na ganun. Kasi ang trabaho nila, nagkikwek-kwek, nagbebenta sa mga tinda-tindahan sa mga sa mga schools. Sila dapat yung mga binibigyan ng pabahay. Wala sanang squatter. Yung mga na-squatter, nakatira sila lahat sa mga pabahay ng NHA. Kayo na kumikita ng 100,000 pataas, mga teachers, police, mga engineers, architects, dapat yun yung kailangan ng pabahay. Kaya makaka-afford kayong kumuha ng sasakyan, makaka-afford kayong magpaaral, makaka-afford kayong Tapos kung libre pa yung school, ang laking bagay nun mga kapatid, pag libre yung school. Kasi ang mahal ng school Ang laki siyang mababawas sa budgeting. Pag ang school, ibabawas mo yung college, kung libre pa yung paaral sa atin sana. Kasi meron naman sana kasing pondo. Kaso mali-maleta,
Mali-maliit ang... Tapos pati si Achan, no? Nakakatawa pa pati yung presidente natin. Nakala natin mamimigay ng pera. Hindi na natin alam kung anong totoo eh. Hindi na natin alam kung sinong paniniwalaan natin, di ba? Ang daming Achan sa Pilipinas. Ang daming Achan sa Pilipinas at may mangilan-ngilang Achan sa church. Pero ayaw natin, I hope dito walang Achan sa atin mga kapatid. Kasi kung may Achan dito, kawawa naman kami, madadamay tayong lahat. May Achan. Pero walang Achan. Mga kapatid. Kasi bakit kawawa? Tingnan nyo dito. Continue ko And Joshua and all the Israelites with him took Achan the son of Zerah, and the silver and the garments and the wedge of gold, and his sons and his daughters. And his sons more than one, and his daughters more than one, and his oxen, to kasama pa yung mga mga kahayupan niya, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had. And they brought them unto the valley of Achor. And Joshua said, Why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones. Kita nyo yun? Kaya nyo yun? Pagbabatuhin nyo? Sige nga. Kasi kapatiran nila to eh. Kasama nila. O for example ito, may kapatiran tayo. Nagnakaw. May Achan dito, nagnakaw ng kaban-kaban. Yung church fund. Sino may hawak church fund? Nako, nagnakaw doon ng church fund. Ngayon, babatuhin natin, isa-isa. Kaya nyo? Stone to death? Sabi ni Andreas. Kaya nyo mag-stone to death ng kapatiran? Ang hirap nun, kapatid. Stone to death, sabi dyan, no? And burn them with fire. Sinunog pa sila. After they had stoned them with stones. So, after bato-batuin, nung namatay na siguro lahat, pero yung mga galit na galit doon kasi namatay yung mga kamag-anak nila sa sa gera, malamang babato talaga yun eh. Kasi wala nang kontrol, nanggigigil yun eh. Kaya pala kami natalo, kaya namatay si daddy dahil sa'yo. Di ba? Patay yung tatay nila sa gera eh. So gaganti din sila. So nakita nyo, ang problema pag may Achan dito. Kaya pag may kilala kayong Achan, sumbong nyo na kay pastor. Bago humaba pa. Di ba? Pag may mag-Achan dito, tayo ang core ng simbahan na to, sumbong nyo na kay pastor. Pag nakita nyo si Elijah na may kasama diyang Nigerian na ibang relihiyon, sumbong niyo na kay pastor ha. Pag may mga nagjojowa-jowa diyan ng ibang relihiyon, hindi ibang lahi, ibang relihiyon, so isumbong niyo na kay pastor kasi magiging problema 'yan. Magiging problema 'yan at dami na ni pastor in-advise na ganyan. Lahat sila wala dito sa church. Lahat ng in-advise ni pastor na wag mo yang ituloy, hindi sila consistent sa church. Okay? So lastly, verse 26, lastly, God can transform places of judgment and trouble into opportunities for hope when His people return to Him. God can transform places of judgment and trouble into opportunities for hope when His people return to Him. Kasi yung verse 26, yung lugar na yan, and they raised over him, sabi dyan, a great heap of stone unto this day. So the Lord turned from the fierceness of His anger, wherefore the name of the place was called the Valley of Achor unto this day. So again,
all things work together for good din. Kasi sila, may natutunan din sila na hindi lang basta-basta maging confident sa sarili nila. Lapit muna sa Diyos before magsumulong kung saan-saan, kasi hindi naman pala kalooban ng Lord that time na sumulong sila, kasi may something silang kailangan i-deal muna sa Diyos. Alam nyo, kaya minsan may mga delays na nangyayari sa buhay natin kasi mga kailangan pang i-deal. Delays doesn't mean hindi yan negative sa buhay natin. Delay doesn't mean curse na ang buhay natin o may malas na tayo. Minsan dinidelay ng Panginoon kasi He is preparing for something big, or piniprepare niya yung tamang lunch. Amen, di ba? Piniprepare niya yung tamang pag-lunch kasi baka may inaayos pa, may dinidil pa sa atin. So in conclusion mga kapatid, Joshua chapter 7 reminds us that greatest threat to God's people is not external enemies. Okay? Hindi dapat tayo matakot yung nasa labas. Hindi dapat tayo matakot sa mga nasa labas. Yung mga gera na yan, hindi tayo matakot sa gera na yan, kaya hindi tayo matakot dyan sa mga nanguhuli sa labas. Hindi tayo dapat matakot dahil nandito tayo sa ganitong country, hindi Christian country, kundi sabi dyan, the greatest threat to people is not the external enemies but internal compromise. Ang threat sa atin yung pagko-compromise natin internally. Pag tayo umabot na sa pagko-compromise, Israel was not defeated because Ai was strong, but because sin was present. Kasalanan, mga kapatid, it's the sin na maghihinder sa atin magpatuloy sa Diyos. It's the sin kung bakit ang buhay natin hindi umuusad. Kung bakit ang bagal-bagal, bakit hindi ako na-answer prayer. Minsan it's the sin. No? Before victory could return, sin had to be exposed, judged, and removed. Kailangan ma-judge, kailangan matanggal ang kasalanan. The same principle applies today, mga kapatid. God's power and presence are not withdrawn randomly. They are hindered when sin is tolerated and concealed. Okay? Napansin nyo bakit may mga simbahan na parang pumasok, parang patay, parang dead, walang buhay? It's because of sin sa simbahan. Malamang ang pastor dyan may kabulastugan na ginagawa. May mga church ako nang binisita ng ganun. Parang pagpasok, parang ang bigat sa loob, parang di mo maramdaman yung pagsamba sa Diyos. Tapos mababalitaan mo kasi yung pastor, kinukurakot yung salapi ng simbahan, hindi maayos yung pamamalakad, hindi na papasunod yung mga tao, kasi may sariling layunin yung pastor na pansarili lang. Okay? So ang final challenge ko sa inyo, mga kapatid, is there anything hidden in your life that is grieving God? Okay? Sipin nyo yan, ha? 3 lang to. Tanong nyo sa mga sarili nyo. Mayroon ba ngayon sa buhay nyo na nag-grieve sa Panginoon? Okay? Mayroon ba kayong mga tinatago dyan? Have you been relying on past victories instead of present obedience? Nagre-rely ba kayo sa galing nyo? Sa tagal ng experience nyo sa pagiging Kristiyano? Kaya hindi na kayo nagpipray? Okay, ako prone din ako dito minsan. Minsan pag alam ko na, hindi ko na masyadong binabasa yung passage kasi alam ko na eh. No. I still have to pray. I still have to come unto the Lord. At mag-base ako sa obedience niya ngayon. Patuloy ako mag-obey sa Panginoon. Are you willing to confess and remove what God has already revealed? Aamin ba kayo pag nireveal na ng Panginoon? Okay?
Kasi if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us, di ba? So mga kapatid, sabi sa Psalms 139 verse 23, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." I hope mga kapatid, walang mag-iikan sa atin dito. Walang magnanakaw. Okay? Pag may mga bagay na gustong pabitawan sa atin ng Diyos, bitawan natin. At sinasabi ko sa inyo, you will never go wrong. Kasi ang Diyos may alam kung saan tayo patungo, anong nakahanda para sa atin. Amen? Alam ko mga gutom na kayo. Let us all stand up and let us pray. Heavenly Father, I thank you, Lord. Thank you sa pagpapaalala mo sa amin. It was a long chapter, Panginoon. Ayokong ilaktaw siya, Panginoon, because the whole chapter was given para pag-aralan. It is a very good reminder to us na hindi maging Achan, Panginoon. Mas maganda na yung pamumuhay namin is sakto lang, na nakakain kami, may panggastos kami, hindi kami nanglilimos. Kaysa naman, Panginoon, maging mayayaman kami kagaya ng mga politiko, pero galing sa nakaw. Kasi the end of the day, kagaya nga nangyayari sa bansa namin ngayon, marireveal din, Panginoon. Kasi walang sikretong hindi mabubunyag, Panginoon. Kagaya ng ginagawa mo sa bansa namin, nire-reveal mo yung mga pagnanakaw na nangyayari. Salamat, O God, for reminding us at the end of the day, ang aming dapat pagpapatuloy is nakadepende sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Hindi kami dapat nakadepende sa experience sa tagal ng aming pagiging Kristiyano, at patuloy kaming maging tapat sa iyo, O God. Marami kaming bagay, Panginoon, dito sa mundo na kailangan harapin at nagiging madali ito pagkasama ka namin. Nakita namin kahit madali lang na bagay sa kanila ay nahirapan sila. In fact, natalo sila kasi nakadepende sila sa kanilang sarili. Turuan mo kami, idepende sa iyo ang lahat ng bagay, mabigat man to o hindi, malaki man to o maliit. Maging dependent kami sa iyo, Panginoon, at sa iyo kami umasa, at ikaw po ang manguna sa mga buhay namin. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Natiligan tayo mga tayo. May the Lord bless thee and keep thee. May the Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask and think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Andre, closing. As we are blessed with the benediction from God's Word, let's sing a hymn of response that we need to, instead of focusing on ourselves, instead of focusing